Sa mga nakaraan po mga kaprobinsya, nag-harvest kami ng crayfish dito. At marami po yung nakuha namin. Nakala po namin na tumakas na po yung mga crayfish natin dito. Pero nung natanggal na namin yung tubig, marami pala. So napakaganda po alagaan yung crayfish. Hindi magastos. Yung pinapakain na namin dito, yung mga yun na niyog, yung sapal ba. Yun lang po ang pinapakain natin sa ating crayfish. Hindi katulad ng tilapia na kailangan natin pakainin ng feeds para tumaba. Kasi pag hindi natin pakainin yung tilapia, payat po. Dito rin mga kaprobinsya, may mga crayfish din dito. Dumami po yung ating kuwan dito. Water lettuce, pero mga maliliit po na klase, hindi po giant. Tambok kayo. Hindi po nabuhay yung nilagay natin na azula. Kinain lang ng tilapia. Hindi dumami. Ito yung mga giant na water lettuce. Oh. Yung ganito mga kaprobinsya, mapakinabangan natin to kung dumami to. Pwede natin yung ipakain sa ating mga pabo dyan. Sinadya po natin na dinala dito yung ganyan, galing sa area ni pare, para pag dumami yan, ipakain natin sa mga pabo natin. Dito po pwede naman to ipakain, pero kaunti lang yung makuha natin. So ang gagawin namin dito, i-pull out namin lahat yung mga water lettuce na yan. Tapos palitan namin ng mga malaking klase, katulad dito sa kabila, pag dumami yung andito. Pag asula yung ilagay natin, may natira po na mga kakaunting tilapia dyan, kainin po ng tilapia, so hindi dumami yung asula. So yung water lettuce lang. Dati po napakarami pong water lettuce dito, pero nung dumaan yung tag-init, parang namatay din sila. Tapos kinain ng kuhol. At yung sibuyas natin, hindi pa natin natupag mga kaprobinsya. Mukhang kailangan ng harbisin, nagsiksika na sila. Daghan na kayo. Harbisin natin to, tapos itanim ulit. Kung magkaroon tayo dito ng time. Napakadali lang tanggalin yung damo. Mas maganda yung ganito mga kaprobinsya kaysa itanim natin sa lupa. Hindi po laborious. Maambo naman dito sa amin. Naubos na yung napir namin dito mga kaprobinsya. So doon naman kami bumalik sa pagkuha sa likuran, sa may tinaniman namin ng kalabasa dati. I-check natin kung hindi ba tayo ma-short dito sa ating mga napier. Diyan sa kabila, nagsimula na kami magtanim dyan. So dandahan lang yung trabaho namin dito mga kaprobinsya. Tapos dito yung bakante na to, taniman din namin. Tarang gumuho yung pan dyan, lupa galing dun, nahugno ba. Pag maubos yung andun mga kaprobinsya, yung tinanim naman namin sa kabila, yung tinanim natin ng luya dati, may mga napia doon sa mga damo. Yun naman po ang ipakain namin sa aming mga alaga dito. Siguro mga 2 buwan mula ngayon, mag-harvest po ng tubo dito sa amin. Pero kailangan mo piliin yung mga dahon ng tubo na dapat ipakain, kasi may mga insekto po. Hindi daw yan pwede ipakain sa mga bata o kalabaw. Mas mabuti po yung palaging may ulan dito sa amin mga kaprobinsya, para mabilis din tumubo yung mga napir namin dito. Tulad dito, mga 1 buwan mula ngayon, pwede na itong harbisin. Yan, dali na kayo. Parang kailan lang kami nag-harvest dyan, mga 2 buwan pa siguro yan mula sa pag-harvest. Pero goods na po yung resulta. Sakto lang yung harbison sa
Pero dili siya dasok. Og mao na gina siya. Dali ang tubo. Pag harvest ani, mo to'y pagsulod di pa rin wele. 2 ka bulat. Gani. Pero di are mo lang nadaot. Diba? Mapot. Kaya usa o para pangkanding na po niya ha. Asa na? Sunod ani katong na pong kuan, buli dapit aning ubos simbahan. O katong sa babaw dito. Talayong. Mugbo ka dito. Bisiya mo to. Bisiya to na pira. Mga 3 araw siguro yung natira dito mga kaprobinsya o 4. Tapos dito po maghintay naman kami ng mga ilang buwan dito. Pag tingnan natin parang walang kasiguruhan yung natira natin dito. Basta hindi pa tumubo. Pero isang buwan mo lang ngayon, malaki na yan. Yan po ang isa sa mga advantage, basta palagi umulan. Tapos marami tayong tanim na napir, hindi tayo maubusan ng kumpay. Naranasan po namin dito dati mga kaprobinsya na umabot kami sa malayo sa pagkuha ng kumpay. Kahit saan saan lang. Maganda talaga basta maganda yung lupa. Hindi katulad dun sa kabilang area na inupahan namin. Kung maganda lang sana yung lupa dun mga kaprobinsya, kung mataba lang, napakabilis lang sana tumubo sa mga napir. Pero pangit yung lupa dun. Kahit maglagay pa kami ng pataba, mas marami pang damo na tumubo. At unti-unti pong namatay yung mga napir doon. Dito po kung kakaunti na yung baka natin ifatining, halimbawa nasa 5 heads lang, hindi na kami problema pag gano'n na karami. Pero sa ngayon medyo marami po yung alaga natin. Kaya kahit saang sulok dito sa amin na pwedeng taniman ng napir, tinaniman namin. Lalo na sa sunod na mga taon, malagdagan naman yung mga alaga natin dyan. Target po natin kahit umabot lang ng 20 heads yung mga babae natin baka, para taon-taon makabinta tayo ng marami. Halimbawa pag kada taon may 10 to 15 heads tayo ng mga baka na mga maliliit, tapos yun po ang ating ibinta, mukhang pera na po yan kung maibinta natin sa sakong presyo. Basta mga magandang klase. Pero balak po natin na i-full out yung mga kanjat, mga baka natin na medyo native lang. Tapos yung mga upgrade na po yung alagaan natin. Yan po ang nasa isip natin. Para yung mga baka natin ito maging quality na lahat. Crosses ng Indo-Brazil at Brahman. Okay lang sana yung mga upgraded pag mga anak mga kaprobinsya puro lalaki. Pwede naman yung ipatining. Yung pula nating baka, sayang po pag dispatcha natin siya kasi buntis na, napakadali yan ng landi. So alagaan lang natin siya. Yung anak niya dito kumakain naman ng damo. Yung si Marimar, isa din yan sa ating mga baka na i-dispatcha kung sakaling dumami na yung mga babae natin baka dito. Lalo na pag maglandit na yung ating dalawang Indo-Brazil dyan. Tapos sila si Bibing at yung ating White Brahman, mga quality na po sila. Pwede naman natin sila paalagaan, yung mga upgrade natin katulad ni Marimar at yung pula natin baka pag may gustong mag-alaga sa kanila. Pero kung wala, ibinta lang natin. Nagsama-sama yung tatlo mga kaprobinsya na mga resulta sa AI. Bing, tawag kang saging Bing. Ada Bing oh. Bing. 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 Pag mahinog itong mga kaprobinsya, bigyan natin sa ating alaga unggoy. Bing.
Buti na lang, hindi niya inaway yung mga kasama niya dyan. Yung isa pinalabas na po si Brasilia para makadidi sa kanyang nanay. Pero ngayong katapusan, iwalay na po natin siya. Yung isa nating baka na maliit. Rồi. Pantai bukan ona. Ah. Dalawa lang yung kinuha niya, oh. Hindi pa yan masyadong matamis, Goy. Nan? Goods na? Mukhang goods na para sa kanya, oh. Sarap. Yung isa nating baboy mga kaprobinsya, yung inahin natin, confirm po namin ngayon na hindi siya buntis. Yan po. Walang laman yung kanyang siya. Yung bili niya wala. Sayang yung paghintay namin sa kanya. Nasa po almost 4 months. Tapos walang kwinta yung pagpakain kasi hindi siya nabuntis. Pinakala po namin nabuntis siya, pero okay lang mga kaprobinsya, may mga dumalaga pa naman tayo dyan. 3 yung andyan na mukhang buntis na. Mag-4 na buwan na po mula sa pagkasta. Wala gini siya. Walang gumalaw, oh. No choice. Wala tayong magawa. Ganun talaga yung pangyayari mga kaprobinsya pag may mga alaga tayo. Hindi lahat na panahon ay pumabor sa atin. Sa ngayon po, mura pa yung presyo dito sa amin. Pero mukhang nabuhayan na po ng loob yung mga nag-alaga ng baboy dito sa amin mga kaprobinsya. Yung mga mayor, gobernador, naglabas sila ng taripa kung magkano yung presyo ng baboy, magkano yung presyo ng biik, at saka magkano yung presyo ng karne. Sa tingin ko po mga kaprobinsya, ang matupad dyan, sa akin lang yan, yung presyo lang ng karne. Yun po ang matupad. Pero yung presyo ng baboy, kung matupad man siguro, pero hindi po lang makitir lahat yung baboy dito sa amin, dito sa Negros. Kasi sa pagkaalam ko po, kahit gaano pa kamahal yung presyo dito sa amin ng baboy, pag dito lang sa amin ikonsumo or walang taga ibang lugar na mga buyer, wala pa rin. Kasi maraming baboy dito sa amin, maraming nag-alaga ng backyard. So kahit mahal pa yung presyo, hindi po makita lahat ng baboy dito sa amin, dito sa Negros. Ang maganda po, ang hinihintay po natin, kung may mga buyer na galing sa ibang probinsya katulad ng Cebu, Iloilo at saka Bacolod. Pag sila po yung gumalaw, kahit wala ng taripa na galing sa gobyerno, basta sila na po yung pumunta dito sa amin para bumili ng mga baboy, sigurado po kami na magsitaasan yung presyo. Pero ngayon, kahit may mga memorandum pa na galing sa gobyerno na yun po talaga ang presyo ng baboy, presyo ng pangkatay, presyo ng biik, pag walang buyer na galing sa ibang probinsya, matumal pa rin ang bintahan dahil marami pong nag-alaga ng baboy dito sa Negros at mukha kakaunti lang yung makonsumo or kakaunti lang yung kailangan ng mga baboy dito sa amin lang. Pag dito lang sa Negros, yung karne ibagsak. At saka kadalasan po,
yung mga nagtinda ng karne dyan sa palengke, may mga kanya-kanyang suki na sila. Or may mga alaga din silang baboy. So, yung baboy lang nila, yung katayin nila. Yan po ang aking pananaw. Kahit may mga taripa pa na galing sa gobyerno kung magkano yung presyo ng baboy at saka basta walang komprador na galing sa ibang probinsya katulad ng Cebu, Bacolod at Iloilo, hindi pa rin ganun kaganda yung presyo. Hindi katulad dati pag may komprador pa na galing sa Iloilo, halos araw-araw po mga kaprobinsya nag-loading sila dyan sa stockyard. Pero pag dito lang sa amin, dyan sa stockyard, napakatahimik. Halos walang tao. Hindi katulad pag may mga komprador na galing sa ibang lugar. Araw-araw po, aligri po sila. Araw-araw po may mga baboy po na i-loading sa kailang sasakyan. Tapos may kaibigan po tayo mga kaprobinsya na komprador. Naghanap po ng inahin o bigal. May isa naman tayo dito na inahin na pasaway. So, sinubukan ko lang magtanong kung magkaano yung presyo ng bigal o inahin. Kung magkaano yung per kilo ba. Nasyak po tayo, parang natawa lang po tayo mga kaprobinsya. Kasi yung bili nila sa inahin, imagine nyo po, nasa 50 per kilo lang. 50. Murang-mura. Pero wala po tayong magawa kung ibinta natin yung ating alaga. Depende lang yan sa atin kung pumayag ba tayo sa presyo nila. Wala na, hindi na tayo makabawi. Lalo na ngayon yung pagkain ng mga baboy napakamahal. Kaya tulad na sinasabi ko dati sa una natin mga video, pag ganito pa rin, pag matapos ang 2026, pag mura pa rin yung presyo ng baboy, suko na tayo. Hindi siguro natin isuko lahat, pero bawasan natin yung ating mga alaga. Ganun lang ang ating gagawin. Pwede dito sa kabila, baboy yung ilagay natin. Tapos dito, ito po, pwede baka yung ilagay natin dito. Dito sa area na to. Bawasan natin yung ating mga alaga itong baboy. Nakawalang gana po. Hindi po balanse yung sistema. Mahal yung feeds. Tapos, napakamura po ng baboy. Oops. Yung mga bait natin mga kaprobinsya, oh. Labing isa po sila. Pero higit natin sila pakainin ng marami. Budget lang ibigay natin sila para makaabot po sila ngayong December ba. Yan po ang balak natin sa kanila. Pang lechon lang yung ibinta natin. Kasi pag buwan ng December po, mababong lechonin po yung demand. Kahit maedad na yan, basta kalit pa. Mahal yung presyo. Hindi lang tayo magpapiling. Yan po ang balak natin dito sa ating mga bait. At saka may tatlo pa tayo dito ng mga buntis. Yan. Yung isa, hindi pa tayo sure dyan. Subukan natin i-check yung kanyang ihi. Kuhaan natin yan ng sample, tapos i-pregnancy test natin. Puntahan po natin yung isa nating alaga na kalabaw, si Paula. Sa tingin ko po nasa insaktong edad na siya, tapos nasa insaktong laki na. Naglandi siya dati, pinakasal natin ni Palo. Pero hindi po siya nabuntis. Nung pumunta tayo sa stockyard para maghanap ng magandang klase na kalabaw, napakabihira po yung kalabaw na katulad ni Paula o katulad ni Palo na makita natin doon sa stockyard. May nakita tayo doon pero napakamahal po, 75,000. Pero sinubukan ko sana na mag-inquire doon sa Batangas. Kasi doon sa Batangas mga kaprobinsya, napakaraming mga kalabaw doon na buffalo. Mga resulta sa EI, mga magandang klase. Pero ang problema lang, napakamahal. Nagtanong po tayo ng 8 to 9 months na kalabaw na buffalo na lalaki. Yung presyo po nasa 50 to 55,000. Tapos may pamasahe pa na 15,000. So yung kalabaw pag dumating na dito,
nasa 70,000 na. Hindi pwede, sobrang mahal. Kung bilhin natin yon, mas mabuti pa na binili natin yung 75,000 na andun sa stockyard sa Dawis kaysa bumili tayo dun sa Batangas. Ang pag-asa natin dito na magkaroon tayo ng magandang klase na kalabaw mga kaprobinsya, ito lang si Paula. Siya lang yung pag-asa natin na hindi tayo makagasto ng mahal. Napakatangkad ni Paula mga kaprobinsya. Isa sa mga pangarap natin dito na ma-breed natin siya. Kaya kailangan natin na palagi natin siyang i-monitor. Para kung mapansin natin siya na siya naglandi, wah, pagkasana natin. Hindi naman natin siya pinataba ng gusto. Pero may ugali to. Basta mga buffalo daw na kalabaw mga kaprobinsya, mga matatapang yan sa mga hindi niya kilala. Mas mabuti pang pinadukot natin ito ng technician, no? Nakalimutan ko po nung pumunta dito yung technician para malalaman natin kung malapit na ba siya naglandi. May mga senaryo po na yung technician lang po yung nakakaalam kung naglandi ba o hindi yung baka at saka kalabaw. Sa pamamagitan ng pagkapa nila, malalaman po nila na naglandi yung baka o kalabaw. Ito po mga kaprobinsya, pagpatabain natin siya, napakalaking kalabaw to. Isa sa mga dahilan kung bakit siya yung naiwan dito, hindi si Jin. So sana surtihin tayo kay Paula, magpakita siya ng sinyalis na siya ay naglandi, para habang napakinabangan namin siya dito, siya yung tagahila ng karusa, taga-araro, may hihintayin tayo na lahi niya. Napagaganda po yung mga kalabaw na maliliit mga kaprobinsya, basta may lahi or mga buffalo. Uy, may sugat. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh, may sugat yung baka natin. Hindi ito napansin sa ating kasama. Delikado yan, baka lumala. Kailangan niya magamot. Oh, maraming langaw sa ilalim. Nasa part pa ng kuan, parang masilan na area. Yung part na yan, diyan po palagi magkaroon ng kabahong, ang tawag dito sa amin, yung mga baka. Buti lang napansin natin kasi may mga langaw, dinapuan ng langaw. Yung kalabaw natin na si Paula dati mga kaprobinsya, nagkaroon niya ng sugat sa gilid, tapos nagkaroon na ng uod. Buti lang nagamot namin. Kaya kailangan talaga na mga kuan ba, pag-monitor sa ating mga alaga. Tingnan niyo po sa ilalim mga kaprobinsya, may mga langaw. May maliit na sugat, gamay ra kaayo. Pero basta may mga langaw, baka magkaroon ng itlog yung langaw dyan, magkaroon ng uod, at saka lumala. Delikado po. Palagyan lang natin ng pangtaboy ng langaw para hindi lumala yung kanyang sugat. Mukhang maliit lang naman yung sugat niya, pero kahit maliit, dapat yan magamot agad. Mga kaprobinsya, kaya na po, ito yung ulam namin, oh, bihon na may manok, may sabaw pa, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Broken ito ha? Ano sa ito? Hindi. Broken. Broken hearted, no? Kaya mo tanong manok at ano ba? Hindi at ano mukha-mukha. Dili ni nanay mo ka. Nanay na. Hindi naman ako manok na lang. Matapang ng tao na. Handa ka na ba? Yung maayos yan yung ilain itong mga papo po. Dami lang ka ito. Ay, may malaki na yung madali. Nga! Uy, sorry di ba? Nga.
Good. Sit down. Dadan. Magday, concept. Sakto ka ng lasa niya. Buwan na lang haning proses wala pa. Sa'yo naman to. Sa'yo kung mapindot. Lahat mo nga kalan niya. Hindi lang hindi kita kaya pabila. Kulang na rin. Ang business. Kulang ay ba? Bagay. Hindi na tutok. Yes, ma'am. Yung pasta de chok, kapila namin yung gibalik-balik. Dito. Opat na. Kapat na. Asa lagi kumpara mo da? Minsan mga utang-utang na. Tang ini maludol. Tangan sa'yo mo pwede. Kapalinding ka pwede. 5% pwede. Pwede. Gato ko kaya mo. Kan na. Kamay na. Ma. Oh, magkikita ko ka. Buloy kami do. Ikaw na ito nag-report ko. Kanya may nag-report. Anong pati namang pagkabugawa ni mong bajinde? Ado. Hindi ka na itong mga siya. Wala siya. Hindi naman. Mura po lang kasi. Hindi na pwede anya. Ano meron mo pamugtog. Galing pa kagyo kayo mo pagbaya. Wag na. Hindi na panagan. Hangok din ang nila. Ayun din. Anak ka ba ito? Ito. Goto. Pagpapagod din na. Schedule di ay. Para di. Napila may na siguro niya. May naman pa. Ano ko? Oh, diba? Abo. Mari ito rin din ko. Kaya rin ang pinamay. Hindi ka mo. Ano yan? Yan niya. Ito tara. Ini dikit sama terus tuan gua. Babaw. Malik naman. Tawag ng nulo ang pakuyo. So, ano sa'yo? Ano yun ang nagas? Ini lang hambog anak. Yung nagat. Ako din mawag niyo ka. Wala yung Mutawag pero palayo. ano, hinunjuk daw. Ang kamay mo. Ako. Marinig. Ikaw ang doon. Iya, kamay. Kamu Sabi na dahil nanindog. Alam mo kaya lang, kamay mo. Dito sa mga. Kasi barkada. Kaon ba? Nabot mo dia. Smith na. May bait sa to. Anong nabot mo niya? Kasi magkasigit na nga tayo dia. Nandito sa plano ako. Ay, babaw. Ito mo sa tila ko ng babaw. Kaya? Ano, lag-lag yun. Business na? Binis mo to. Ito alam mo tam. Wala doon ka. Ah, okay yun. Waktu itu ya tuh doa. Masa? Iba daw.
Bay Didi. Wala na Bay Didi. Bye, de. Kontak na.